Meron lang po akong katunungan. Lahat po ng testimonya ninyo, alam na po natin na sa pagka ngayon ay talagang mahirap ang kalagayan ninyo. Meron akong tanong, kailan ho sinimulan ng China itong pagharang sa pangingisda ninyo? Libre naman po ang pagpunta ninyo doon sa mga Scarborough Shoal, kung saan yung fishing grounds. Kailan po talaga nagsimula, naghigpit? Anong taon po, kung natatandaan po ninyo, nagsimula maghigpit ang China para hindi na kayo mangisda doon sa lugar na pinangisdaan ng inyong ninono? 2014 po. Dahil sa kakayahan po na lagi po akong nangingisda dyan. Ako po talaga ang unang hinaras ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik. Pero sa panahon ngayon po, hindi po namin alam dahil yan sa sinasabing gentleman agreement. Bigla pong nag-alarma na naman ang China na nung May 14 is nasa Baho di Masinloc po kami is talagang pinilit po kaming pauwiin. Kaya ang pag-uumpisa po talaga ng pangaras ng China dyan is 2014. Pero nahinto po nung umupo si President Duterte. Kaya kami pong mga mangingisda na laging nandyan po sa Scarborough is nakabalik. Pero sa ngayon lang po ulit na nang haras ulit sila ng mga Pilipinong nangingisda. Kaya Natanong ko po ito dahil para malaman ho ninyo, ang rason ho talaga ng itong hearing po natin, hiling niya na imbestigahan yung sinasabing gentleman's agreement. Kasi lumabas po sa TV, itong Chinese ambassador ay nagsalita na may nagkaroon daw ng panahon ni Pangulong Duterte ng gentleman's agreement. Kaya tinanong ko po sa inyo kung kailan talaga naghigpit. Kasi maaring nagkaroon nga ng gentleman's agreement between the past administration at saka ng Chinese government. Kaya nainganyo o naging agresibo mula nung panahon ni President Duterte dahil nga dito sa gentleman's agreement. Lately, nakita po natin masyado talagang agresibo sila bago pa man dumating ang administrasyon ni President Marcos, no? Sa dumaan na mga taon, okay, starting 2014. So, bago po mag-2014, malaya ho kayong nangingisda doon. opo sir, mula nung, gaya nga ng sinabi ko, mula nung umupo si Presidente Duterte, hanggang sa ngayon nakapangisda kami. Ngayon lang po nangyari muli, nung May 14, ngayon pong taon lang, na nangyari ulit po na nangharas po sila. Tatlo po. Una po, kami po dati, malaya po kaming nakakalaot or namamalakaya sa West Philippine Sea. Payaw po kami, mga FADS. Yun po, dati po nakakaarya kami, maayos. Ngayon po, since yung nangyaring ganito, pinagbabawalan po kami ngayon. Isa pa po, actually po, hindi po nasasabi dito, marami pong Vietnamese vessel po na sila po ang libreng namamalakaya dyan sa West Philippine Sea. Meron po silang mga super light. Actually po, bawal po yon sa atin, sa batas. Pero ang problema po namin, bakit po ang Vietnamese nakakapag-fishing po sila sa fishing ground ng Pilipinas? Tapos, isa pa po, dati po, super light lang sila. Ang super light po kasi is sumusunod yung isda. Kumbaga yung sa payaw namin, nandun po ang isda. Pag nag-super light na sila, mawawala na po yung kalakal. Pupunta na sa kanila. Wala po kaming magawa. Ngayon, ang pinakamasamang nangyayari pa ngayon is, meron na po silang lambat. Ang Vietnamese po ngayon, may lambat na. Sila na po actually ang umaarya sa payaw namin. Yun po ang concern namin, sir. Sana po matulungan niyo po kami.